Ayan. Guys, magandang araw po sa ating lahat. So, dito na po tayo sa vegetables. So, ito na po yung pang-sampo, sorry. Pang-sampung topic natin. So, dito is pag-usapan natin kung paano natin i-familiarize yung mga vegetables. So, tayo. Tandaan nyo po, this session will cover to a vegetable store, different types of vegetables, categories, and different vegetables in that category. Different types of potato and their uses. Examples of different uses of each category of vegetables in menus. Okay. Different methods of preparing vegetables: blanching, refreshing, grilling, shallow frying, deep frying, boiling, baking. So may mga iba-iba tayong klase ng mga different methods of cooking this kind of dish or the vegetables. But before that, we should start to familiarization para maintindihan nyo kung ano at malalaman nyo po kung ano po yun. So meron po tayo mga ganyan. So, i-guys natin yan, diretso tayo. Ayan, dito tayo sa sous-chef. Ayan, kung makikita mo sa malalaking hotel o sa restaurant, especially sa sous-chef, ganito po yung storing natin ng vegetables, yung provision. So meron po tayong mga definition dito. So the sous-chef is in charge of the training is to include a visit to the freezer to help the candidate identify the varieties of frozen vegetables we also receive on board our vessels. Hindi rin din sa barko, kundi sa mga hotel na malalaki, ganun po din ang proseso. So meron po tayo dito. So yung cabbage family. So may mga iba't ibang klase ng cabbage at saka mga pamilya ng cabbage na dapat ninyong malalaman. So dito po yung cabbage family. So the cabbage family is a group of crisp, pungent vegetables that come from different parts of a similar plant. The plant species known by the Latin name Brassica oleracea or oleracea. The vegetables varieties from the plants include cabbage, Brussels sprout, broccoli, and cauliflower. Yan po guys ha. In Latin name yung Brassica oleracea. Hindi po siya oleracea. Oleracea. Okay. These vegetables guys, to include po ito ang cabbage sa family is yung Brussels sprout, broccoli, and cauliflower. Yun po yung mga family ng cabbage. Yung Brussels sprout po, yun po yung maliit na tinatawag nating baby cabbage. So nakikita nyo dito sa picture, kita nyo na ba yan? Yung buong cabbage na yan, yung lumilitaw na medyo white. Medyo hindi siya dark green, kundi may pagka-white siya yung lumitaw na ulo. Tingnan nyo na mabuti. Yun lang po ang pwedeng gamitin sa cabbage. And then yung Brussels sprout po, yun po yung pinakamaliit klase ng cabbage na kadalasan ay sinusote o ini-steam. Ang paborito ng mga white people o mga English people o any kind of European people na tawag nito, mahilig sa ganyang klase. Marami sila. Yung Brussels sprout, yun po yun. Baby cabbage po yun. Saka yung cabbage, yun po yung maraming family.
So, kung makikita natin yung white cabbage, yun na po yung isa dyan. So, sa Brussels sprout muna tayo. Yan. Broccoli at saka cauliflower. So, mamaya, makikita natin yung broccoli at saka cauliflower. But remember, part din po siya sa family of cabbage. So now, white cabbage grows just on top of the ground on some of the examples of its main uses at any RCCA lang pinag-usapan dito, but I will ganito general ito po in general, hindi lang po sa RCCL kundi sa lahat ng hotel, restaurant at saka sa ibang klaseng mga cruise ship. So ang cabbage, yan talaga ginagamit sa coleslaw, sauerkraut. Yung sauerkraut po guys is a kind of dish na yan. Hindi po siya galing po, isa po siyang cabbage. Pagkain po yan guys. So, isa po siyang cabbage na niluluto na lamang at sinusute. At yun po ay nagiging sauerkraut. Meaning, German kasi parang German word. The head can range in color from very light green, almost white to dark green. It is popular vegetable used in Ireland. So, yan po, tandaan nyo yan. So, yung white cabbage, yan po, ginagamit natin sa coleslaw. And sauerkraut, yan po yung, at saka sauerkraut, yung sauerkraut, white cabbage din po yan, Baka malito lang kayo. Dish na po kasi yung sauerkraut, pagkain na yan. Yung coleslaw is pagkain na rin yan from cabbage. So, madali nyo maintindihan. Okay. Ito naman tayo sa red cabbage. Red cabbage is almost identical to white cabbage except for color. It is also slightly more bitter. Again, it can be used in salads and coleslaw, but must not be made too far in advance for salads, as it can discolor the salads if made too soon in advance. Okay. Ikaw natapusin ang pagbasa. Explain ko muna dito. So, ayan po, yung red cabbage, minsan, nilalagay natin yun sa coleslaw, pang padagdag sa kulay, but minsan po, po yan namamansyahan ang sauce, kasi may po siya, may katas po siya, na pwedeng makapag dikit sa ibang klase ng pagkain tulad ng sauerkraut. So yung sauerkraut, pag nilagyan mo po siya ng red cabbage, ang mangyayari po nun, mapangit ang kulay, so magiging dark. Sa coleslaw okay lang, but kailangan hindi marami, kasi kapag nahaluan din sa sobra, pangit din ang resulta dyan. Saka ang maganda, alam mo kung pinakamagandang pinakamasarap na o pinakamainam na pagkain ng white red cabbage dish nito, yun po yung ginagawa naming pickle salad siya, red cabbage salad, just only red cabbage and red onion. Wala na siyang ibang halo. Then ginawa naming pickle. Ang resulta, i-pickle muna namin, then saka namin isi-serve. Kasi kapag sulong po ang gamit natin dyan, mas maganda siyang tingnan. Kasi kung nalagyan mo na ng acid yan, lahat ng katas ay lalabas at magiging kulay violet po ang resulta. Kung mahalo mo sa ibang pagkain, napakapangit na ang resulta. Alright? So, the main use for these vegetables at RCCL, not even RCCL again, hotel, any kind of cruise line, is for braised red cabbage with roasted duck on the
Captain's Gala Dinner. So, ayun po, yung red cabbage medyo ano yan, maraming klaseng gamit. Marami ang gamit yan. So, yun po, bracing. Binibrace po natin. But, doon naman natin niluluto sa oven yan. Kung naalala niyo po yung braising, yun po yung combination of stewing and roasting. Kaya nagiging braising. So, yun po. So, yung roasted duck, ayan. Kainan siya doon. Pero, hindi lang siya sa Captain Gala. Kung maintindihan nyo, yung gala po kasi, ano yan. Walang special event sa barko yan. Sa hotel, mayroon pa yung mga gala na dinner. So, yun po. Pero hindi lang po siya doon. Even sa lunch, magagamit natin sa dinner, ganun, salads, etc. Ang daming mga hagamit dyan sa cabbage na to. Alright. So, ngayon, napa. Ito, napa, or Chinese cabbage. And English term, napa. So, ayan po. Ayan ha. Napa cabbage or Chinese cabbage has long, loosely packed leaves. It is used mainly for oriental cooking and salads. The cabbage should be used immediately to retain color and vitamins. Okay, hindi muna tayo dito sa basa ha. Explain ko muna sa inyo. Yung napa, ay nandito po yan sa Pilipinas. Yung Chinese cabbage, yun po yun. So, but in English term, ginagamitan nila ng napa. Kaya kung makapagtrabaho na kayo sa mga malaking coastline, so hindi na kayo manibago dahil alam niyo na po kung ano yung napa. Kasi minsan, sa tabing yung bring me a napa here. Hindi mo alam na ano po yung napa. Yun pala yung Chinese cabbage. Ayan. So, yun po. Ang sinasabi ito, mainly for oriental cooking and salads. Oriental. So, meaning po yung mga oriental natin, yun po yung sa yung mga stir frying, kind of oriental din po yan. Yung sa Asian cuisine. Yung mga salads, yung mga kimchi, ganun po. Yun po yung kadalasang gamit natin dyan sa napa. Saka, yung mga salad na pinipikil, alam niyo po yun, pickled. Kasi yung ng pickled, yun po yung yun po yung piniperment muna nila yung isang product o isang pagkain na kailangan umabot ng ilang buwan. Depende. But yung pag sinasabi, pinag-usapan dito is cooking and salads. Yung salads, yun, pinipikil nila. Tulad ng kimchi. And then, itong oriental cooking, yun po yung mga stir-frying natin. Minamadali, immediate cooking po. Ganun pong klase ng luto, okay? An example of these items is used in any kind of establishment. Basta, in terms of culinary. So, yun po yung sinasabi, hotel, any cruise lines, any restaurants. So, yan, gamit na gamit po natin yan. Hindi lang po sa RCCL yan. Is in the new brasserie 4-menu dish in the Vietnamese calamari salad as well as the Filipino dish pancit. Alright. Ang cabbage, hindi lang din yan. Naintindihan nyo na yan. Gamit sa pancit. Pancit yan. Traditional luto natin dito sa atin. Mga original na pancit, isado, ganun. Okay? So, yun po yung gamit nun, ha? So, tandaan nyo, pag sinasabing oriental, yun po yung mga Asian natin. So, yung mga salads, okay? Saboy cabbage. Okay, saboy cabbage. Yun po yung ginagawa nating sauerkraut. Ang saboy cabbage, tignan nyo, makikita nyo dyan, para lang din siyang white cabbage.
position. Pero di ko masabi at ma-demonstrate sa inyo na mabuti dahil po ang Savoy cabbage po guys, medyo may kaublungan siya eh. Hindi siya katulad sa white cabbage ha. Ang white cabbage talagang literal na puti, puti yan eh. Itong Savoy cabbage, iyan po ang kulay niyan, yung nakikita nyo dyan. Tapos yung mukha niya is oblong. Yan po ay kadalasan ginagamit natin sa sauerkraut. Pwede din yan sa sauerkraut. Kadalasan yan po ang ginagamit ko. Tsaka white cabbage pwede rin po yan. Alright, so Savoy cabbage is crinkled leaves with a mild flavor. Savoy cabbage is generally used as a vegetable on hot dishes, just as Irish stew, and is also used in the famous dish Kaufman cabbage, which is Savoy cabbage braised with butter, pepper, and bacon. Ayan po, yung cabbage braised with butter, pepper, and bacon. Yan po yung kadalasan na luto nito kahit sa anong mga klaseng establishment o restaurant o sa hotel, sa amin, sa cruise line. So, yun po. Binibraise po namin siya sa butter and pepper and bacon. Pero hindi siya katulad ng braising na pangmatagalan. Kasi po, hindi naman pwede i-braise mo ng matagal yan. Tinatawag na kasi namin braising yun. Kasi po, dinadaan namin sa oven. But, hindi po siya pwede magtagal. Kasi, ang mangyayari doon eh, magiging ano po yun. Malata po yun eh. Overcook. So, kailangan din ng bantayan yan. Kasi isusutin mo lang, i-braise mo ng konti. Para lang makuha mo yung flavor ng bacon. Yun po. May iba nga dito eh, sinusitin na lang, hindi na kailangan i-braise eh. Hindi na kailangan ng bracing dito. Yung iba, depende sa klase ng luto, bracing, even though sauteing. Yun po, yun. Yun po yung Savoy cabbage. Dito naman tayo sa bok choy. Resembles Swiss chard. It is used extensively is oriental cooking and is excellent sauteed or steamed. Okay. The main use at RCCL, tulad sa natin na, hindi lang sa RCCL, sa mga hotel, sa mga cruise line, is in the signature dish on the Feast of Nation dinner, sweet and sour tempura mahi-mahi. Ayan po. Kasi ang bok choy po kasi pwede din po kasi siyang saute, pwede din siyang i-garnish sa mga Asian pagkain natin. Yung mga stir frying, ang daming gamit nito ng bok choy nito. Kasi mas masarap to siya kaysa lokal na native pichay natin, yung parang ganitong mukha. Pero hindi. Parang magkapares lang siya, pero native pichay sa atin yan. Ito, bok choy ito. Ayan. Ito, ini-example lang po diyan na maganda sa sweet and sour. Yes, maganda sa sweet and sour. But, hindi naman kailangan lahat. But, pag sinasabing steam, o kaya saute, o kaya sa stir frying, is the best po yung bok choy. Kadalasan kasi sinasabi natin oriental cooking kasi po, more on Asian cuisine, nagagamit po ang bok choy. Brussels sprout. Ito na yung sinasabi ko kanina, yung baby cabbage. Are light green in color and bright in appearance. The correct way of cooking this is to peel away the bitter outer leaves, then place a small cross in the stem at the bottom to enable even cooking before placing into boiling salted water. They were first grown in the Belgium city of Brussels. Hence, the name Brussels sprout. One of their main uses is traditionally at Christmas time when they will be served with roasted turkey and good accompaniment for the Brussels sprout is chestnuts. Yes,
Yung chestnuts, ano po yun ha? It's a dry fruit. Basta, maliit siyang klase. Yan. Maliit siya na klase. Chestnuts. Isa po siyang dry fruits. Okay. No, dry nuts, sorry. Hindi siya dry fruits, dry nuts yung chestnuts. Alright. So, yan po. Itong Brussels sprout, maganda din po to sa saute. Dalasan din dito, may mga bacon, especially yung English bacon, napakabagay po dito. At siya po ay pangdagdag po sa mga yung mga garden vegetables, yung mga ganon. Garden vegetables, yun na po yung mga mixed vegetables na sinasabi. But in English term, is garden vegetable. Kaya sinasabing garden vegetables, yung mga maraming klaseng kulay. So, ayan po. Mainam din po ang Brussels sprout at ginagawa po ito hinahati. At saka binabalatan pa ng meron din klase ng Brussels sprout na frozen. Yung frozen na klase nito, yun po ay hindi mo na kailangang balatan. Diretso mo na iluto. Or hatiin mo na lang sa half. Kasi mas pangit naman kung buo yun, buo. Kailangan mo hatiin muna sa half o into quarter cut. Kasi napakaliit na klase ng cabbage to eh. Ito yung sinasabi namin baby cabbage. Ito po ay Brussels sprouts, meaning that is from Germany. Belgium, Germany, almost same lang yan sila eh. So, ayan po. Mainam po siyang gamitin sa mga roast turkey. Mga roast turkey. Kasi siya, bagay na bagay siya doon. Yun po, kasi ang traditional na gamit ng mga German o Belgium, mga countries. So, yun po yung Brussels sprout, ha? Yun po yun. Kahit steam, roasting, or saute, napaka-inam din. Pwede siya. Okay, cauliflower. Ayan po. Yung cauliflower, magtaka ka tayo. Ba't kaya kasama sa sa family of cabbage? Talagang sa history, kasama siya sa family of cabbage. Pati yung broccoli. Tingnan mo naman yung mukha. Para naman silang cabbage. Tingnan mo yung broccoli, para siyang Brussels sprout. Okay. Yung cauliflower, para naman siyang white cabbage yung mukha. Okay, right? Okay. Cauliflower has been used in USA since around 1920. It is used extensively in Europe in dishes as cauliflower mornay and cream do berry cauliflower soup. Ayan po. Alright. Okay, dito muna ako sa cauliflower mornay. Yung cauliflower mornay, that is a European dish na kadalasan ginagamit sa mga British. So yun ay sauce po dyan, ay white sauce o kaya yung bechamel. And then yung cauliflower is floret. Floret po yung cut nun. So meaning floret, so makikita nyo po dito yung maliit na hiwa ng broccoli na naka ice bath yung dito sa baba. Yan po yung floret size ng broccoli or cauliflowers. The same pa rin sila. Parehas lang sila ng klase sa cuts. Floret. Yan po, yung cauliflower mornay or sa soup, yung cauliflower soup. Yan po yung mga cream soup. Pwede din siya sa sabaw. It can purchase fresh or frozen. An example of dish that use the vegetable at any hotel, any cruise lines or restaurant is the Indian vegetarian dish aloo gobi, which potato and cauliflower curry. Yes, aloo gobi, yun po yung klase na luto na Indian. Vegetarian po yan. Wala nang ibang halo dyan, kundi yung mga spices nila, then cauliflower at saka
potato lang. Hindi lang pala sa RCCL, kundi pati sa aming mga kumpanya na pinagtrabuhan, pares lang sila ng dish. Yan. So, mainam ang cauliflower sa soup, lalo na pag cream soup. Okay. At saka sa cauliflower mornay. These items is also used in many dishes on ships on European itineraries. Di lang sa sa European. All over the world, lahat po tayo ay gumagamit ng cauliflower, lalo na pag sa hotel, restaurant. Kasi po, napakaraming gamit ang cauliflower. Okay? At sigurado kung alam niyo yun kung ano yung cauliflower. And cauliflower is a family of cabbage. Okay? Broccoli has a deep green color with compact buds in the head. It is used in many restaurants, cruise ships, hotels, dishes, just as the fisherman's plate as garnish for the lobster, or in the get out the menu with the parmesan encrusted turkey, to name just two. It is important when using this vegetable that after cooking it is refreshed in ice water to maintain color and vitamin content. Alright. So, yun po. Highlight ko lang po dito yung pinaka-importante natin. So, may mga words kasi dito na medyo mahirap ipaliwanag. Baka hindi nyo na maintindihan. So, sasabihin ko lang po, ang cauliflower po at saka yung broccoli is maganda din po siyang pang-garnish ng pagkain. Hindi lang po yung broccoli, pati ang cauliflower. Kaya tinatawag natin silang garden vegetable kasi isa po siya sa garnish na nagbibigay ng art sa isang pagkain. Pero dito, specific sa explanation dito na kailangan din siyang i-ice water bath or ice bath. Yung ice bathing, yun po yung pagkatapos ng mga 3 minutes sa pag-boiling, sa malakas na boiling, at naluto na yung o kaya nagkahagaroon na ng kunting pagkaluto, ayan, ilagay mo siya para maging crunchy pa rin, ilagay mo siya sa ice bath at hayaan mo siyang lumamig doon hanggang ma-stop na yung heat na nagbibigay continuous cooking. Kasi kapag ang init, hinayan mo sa labas, tapos hindi mo pa siya gagamitin agad, may tendency na ang mangyayari po ay ma-overcook ang cauliflower kaya yung broccoli. So, itong dalawang ito, kailangan ng proseso sa ice bathing. Hindi lang din po ito. Marami pang mga klaseng vegetables na kailangan i-ice bath. Hindi lang po dito. But dito, so, pinag-usapan natin, ayan, kailangan natin i-ice bath. Pang-garnish. Lalo na pag mga steak, the best tong dalawang to. Garnish. Putting the broccoli into an ice bath will stop the cooking process and close the pores of vegetable to retain its vitamin content. It is important the candidate knows the correct way as the item is used in many hotels, restaurants, cruise ships, dishes, and it's a part of Kumi's practical exam. O nga, sa mga baguhan sa kusina, kasalim ito kung ano yung tamang proseso sa ice bathing. So, maraming proseso. Yung ice bathing kasi, may proseso din siyang mahaba eh. Halimbawa, pa-explain sa inyo. How do you ice bath the vegetable? So, mayayari dyan, pinakaunang gagawin natin kapag nag-ice bath tayo ng vegetables, sadalasan sa mga tanong, is mag-prepare ka muna ng ice bath. Water di doon. Ice bath container, prepare ka muna, lagyan mo ng ice at saka tubig. Alright.
Pagkatapos, alam mo kung magkano ang percent ng tubig sa ice. So, 60% of water, 60% of ice and 40% of water. So, mas marami ang ice para mas madali siyang lumamig. Ganun din sa pag-calibrate ng thermometer, 60% of ice and 40% of water. But, anyway, dito muna tayo sa principles. Alright. Stock and shoot vegetables. Ayan po. So, dito naman tayo kung ano to mga stock at saka shoot vegetables. Sinasabi dito yung, alam niyo po yung yung celery, asparagus, at saka yung artichokes, yung yung bamboo shoot. Yun po yung dabong sa atin. Labong sa Tagalog. Di ko alam sa Tagalog ano yun. Basta sa atin, saya dabong, di ba? Yun po yun. Stock vegetables are plants stems that are high in cellulose fibers. Okay. Cellulose fibers. These fibers are the strings that hold stalks erect under weight of leaves or buds. Alright. So, yun. Dito tayo. Ipapamiliar natin yung kung ano sila. Yung una, artichoke. Ang artichoke, may pinipikil din dyan. Ayan, tikita nyo sa, may buti, nakapikil. Pang salad na yan o pang kanapi. Pwede siya sa kanapi. Alright. So, ang artichoke come in fresh and tinned form. Ayan po. Pwede siya sa lata, pwede siya nakapikil, pwede siyang fresh. Pero ang fresh kasi pag sa artichoke, napakatagal lutuin. Kaya kadalasan sa mga establishment na malalaki, gumagamit sila ng lata o sa kaya nakapikil na at huhugasan na lang, saka bago siya yun. Alam mo yung mga luto namin, yung tinatawag namin artichoke with spinach. Yun po. Ang sauce naman doon ay white sauce. Tapos meron pa siyang poached egg sa taas. Medyo mahaba ang proseso. Okay. Pero anyway, yun po, sinasabi ko lang yan. Ngayon ang gamit ng artichokes. So artichokes, kinadalasang ginagamit sa salad yan. Mostly sa salad. Or sa vegetarian. Alright, basahin ko muna Artichokes come in fresh and tinned form. In any establishment, hotel, restaurant, cruise ship, we buy the 10 variety. Totoo yan. Dito po tayo nakapokus sa 10. Meron naman kaming ginagamitan ng fresh. But anyway, ang fresh kasi, ang haba ng proseso. Tigas kasi parang dabong yun eh. So masasayang ang oras. At the same time, pares lang naman sila ng lasa. Pares lang din ng proseso sa pagluluto. Kaso lang, yung oras matatagalan kapag magamit tayo ng fresh. Okay? Due to the complicated nature and cost of the fresh variety, the fresh ones are usually dark green in color. Inside of leaves is a heart. Ayan, makita nyo dyan para siyang broccoli kung tinaprosog. Nasa malalapit po yan, hindi po. Para po siyang parang atis yung formation niya eh. Pero hindi naman. Kasi yan vegetables yan eh. Sana ba ako kanina? The fresh ones are usually dark green in color. Inside leaves is a heart, which is surrounded by a fine hair, which is called the chook. Yun po, maninipis siya na klase. Hindi siya katulad ng anyway, yung baba noon, para sa kawayan. Pero hindi pa rin siya katulad ng kawayan ng bamboo shoot. Iba din kasi eh. But shoot din po ang artichokes. Only the base of
its leaf and heart are edible. It is used in antipest or antipesto dishes and mainly in the cold kitchen. Yan po, ginagawa siyang kanapi, ginagawa siyang appetizer, napakakuan sa cold kitchen. May hot din. Gumagamit din kami ng hot nito. But, yun tulad na sinasabi ko, yun po yung spinach. Isa po siyang klase ng appetizer na vegetarian. Ano po. At mostly, ang artichoke ay ginagamit po sa salad yan o sa appetizer. Pag sinasabi kasing cold kitchen, kasama na po ang salad doon. But, kasama ang salad doon sa cold kitchen. But, nakaseparate po din po yung appetizer section at saka yung salad section. But, itong dalawang ito are cold. Okay? Para sa maintindihan niyo po. So, naman, dito mo sa asparagus. Asparagus has small tight leaves along the stalk and a ripple of leaves at the top. It is available in green and white variety, with the white being ground protected from the sun to stop the development of chlorophyll, which is what turns the asparagus green. Young asparagus is tender, but it is matured will become tougher. As asparagus is used on some antipasti dishes, the cold kitchen as antipasto, as well as vegetable accompaniment on the signature dish or of roasted tenderloin or beef, Captain's Gala Dinner. So, pinag-usapan nito more RCCL But in general po, lahat po pwedeng magagamit yan. Alam nyo kasi yung asparagus, maganda din po kasi siya. Alam mo, magagamit dyan. Sa risotto, yung Italian version, yung risotto, ay ginagamitan talaga ng yan. Asparagus. Yan po. Tapos yung asparagus, nagagamit po natin pang garnish yan. Hindi lang po siya sa luluto. Itong puti lang kasi medyo may kamahalan. Iba ang klase nito eh. Sa barko, gold. Gold ang price. Kaya bihira lang kami gumagamit yan. Sa mga special lang po. Hindi lang po talaga para sa main dish namin. Or dishes. Ito po ginagamit lang sa special. Tapos itong green, ay yan. As is na po yan. Kailangan, yan lang yan. Lang yan. Normal na gamitin. Hindi na kailangan ng special dyan. Kahit saan pwede magagamit yan. Okay. May mga frozen din kasi ng mga klase ng asparagus. Tapos, may mga fresh. But, mostly, mas mainam ang asparagus na fresh kaysa frozen. Ang frozen kasi wala na wala na mga lasa. Okay? Dito naman tayo sa celery. Celery is a member of parsley family. Celery can be used in many ways and it's one of the most versatile vegetables in the galley. It can be used as galley, meaning kitchen, Galley is in general term that is kitchen. Can be used as a vegetable on its own right, generally braised or roasted, and its traditional accompaniment for cheese. It is also many salads such as Waldorf, the name just one, and it's also in the base of most sauces being part of the marpa. Alright. Medyo mahaba ang binabasa ko. And anyway, para sa maintindihan nyo ng mabuti, hindi ko na kailangang basahin ng isa-isa dito. Kayo na lang magbasa pag may oras kayo. During sa pagpanood nyo ng mga video namin. So ito po yun. Sa topic dito Itong celery, ito po yung family ng parsley.
So, take note guys, itong pinag-uusapan natin dito, napaka-importante po nito. Hindi po ito, biro-biro lang na gawa-gawa ko lang itong mga kwento dito. So, dito po ay documented po lahat ng ito. So, kung meron po kayong mga tanong, pwede kayo mag-diretso ng tanong sa akin dun sa account ko sa sa Messenger directly para magkaintindihan at saka masagot ko yung mga tanong-tanong niyo sa akin about sa ating topic. Alright, so dito na tayo balik sa celery. So yung celery sa parsley family yan. And maraming klaseng gamit ang parsley. So, meaning, galley is a kitchen, At sa lahat ng mga alam mo itong celery, ginagamit natin ito sa stock, sauces. Ang purpose ang celery kasi ang pinakamaganda nagbibigay ng aromatic flavor. So, marami siyang gamit tulad ng marpa. Bilong din po siya sa marpa. Yung marpa, kung naalala niyo po, yun po yung onion, carrots, and saka celery. So, yun po. Yun po yung marpa. So, bilong po siya doon sa tatlong yun. Isa po siya doon sa tatlong yun. So, sa mga salads, yung Waldorf salad is a kind of a German salad. So, yung Waldorf po, yun po yun, apple. Yan po yan. Apple, base po siya ng mayonnaise. And then, ayan. Itong celery stalk. Salt, pepper. Ni-mix lang po siya. Anyway, ang nagbibigay ng flavor doon sa salad is yung celery. Mawawala kasi yung ng apple yung amoy, mapapalitan siya ng celery. Ganun po ganda ang flavor o aroma ng celery. Kaya napakaganda sa mga luto natin yan, lalo na sa mga salad. But mostly po talaga ginagamit ang celery sa stock, sa mga soup. Right. Ngayon, leafy vegetables. Meron na tayong mga leafy vegetables dito. So, yung cabbage is a part of leafy vegetable, but is not a family of leafy vegetables. Part siya sa leafy vegetables. Hindi siya family. Iba ang family, iba ang part. Okay. So, dito na tayo ngayon sa leafy vegetables. So, yung cabbage, red cabbage, yung napa, romaine, ayan po. Yun po yung mga leafy. Alright, so dito na tayo sa spinach. The far leaf can be used in variety of salads as well as vegetable accompaniment. It is also used in many restaurants as cream spinach, and also it's served this way in chops grill. Arugula has a spicy flavor that is used in salads and mainly Italian cookery. We'll also use this on the get out there menu toast and balsamic and serve with brie and asparagus tart. The best uses for sorrel would be in soups, and it also high content of oxalic acid, which gives it a slightly bitter taste. Yan po, taste. Ang arugula, garnish din po yan. Ang arugula, maraming paggagamitan yan. At saka medyo expensive po yan, si arugula. So, yan po. Pang salad po yung arugula, garnish, at yan po ay kinagalasang ginagamit natin sa mga restaurant. Itong maliit dito na may isa, tapos arugula, tapos ito spinach. Yan po, kung dumating nga sa barko yan, may lupa pa yan pinakabalot po sa isang plastic. Pero hindi na maraming lupa, mayroon konti. Meron din na ready-made na spinach, yung hindi mo na kailang himayin.
Hindi diretso na siya sa ano. Ang spinach po, partner po ng ano yan ha. Pero hindi po sa appetizer lang. Na hot na appetizer, gamit po siya doon sa artichoke sa spinach with bechamel sauce and poached egg on top. Ganun po. So, ganun po ka-importante ang mga leafy vegetables natin. So, yung arugula, pang-garnish po sa mga appetizer din. At saka yung arugula, pwede din natin gamitin yan sa mga ano. Dito ha, bigyan ko ng ano. Sa amin, sa barko, kapag kami po ay soup, tulad sa amin, mga Filipino soup, hindi yung ano, yung sa mga pang guest o sa passenger, hindi namin siya ginagamit. But sa amin, tulad na magluto kami ng tinulang manok o kaya sinabaw na ribs o kaya bulalo, wala kami ibang makikitang gulay kundi ang arugula. At alam niyo ba na ang arugula ay napakasarap na ilagay sa sabaw. Talo pa niya yung malunggay Masarap siya. Alright, so yan po. Salad, maganda. Ito namang spinach, yun po yung spinach sa mga salad din. Kaya yung pita, spinach, pita, cheese, and spinach salads. Yan po. Gamit po din po yan doon, ng spinach. Ayan, dito naman tayo sa mga ano ba ang iba pang mga klase dito. So, ito pa nga dito. Ano pa, at saka dito, kung ano din po yung papel ng sous chef. Alam niyo, yung mga sous chef na nasa barko, sila talaga ang dapat mag-i-expand dyan. Mag-discuss sa different types of mga leafy vegetables. And so, dito na. So, makita nyo, may red cabbage. May, ito isa, icebergs yan. Sorry pala. Hindi pala siya red cabbage yung isa. Yung isa pala ano yan radicchio. Sorry. Tapos yung isa, yung isa, tawag nito, romaine. Yung isa naman, ay icebergs lettuce. Yung spinach, pwede din po siya sa mga sabaw. Pwede siya sa mga sabaw na niluluto natin. Masarap din po yung spinach. So, ang daming purpose dito. But itong radicchio, iceberg, romaine, yan po yung mga magagandang klase na lettuce na kilala natin. Tapos itong isa, ano ba itong isa ha? Hindi ko maalala itong pangalan ng isa. Basahin ko muna. Ito. Sous chef must also discuss the different types of lettuce we get on board, just radicchio. Yung radicchio, yun po yung pula. Iceberg, yun po yung isa. Iceberg, praise, and romaine. Picture here, as well as their uses. Negate the candidates to taste each type of lettuce. As for the explanation, they are required to present one salad, although many colorful, appealing, some can be very bitter in flavor, if also incorrect, will result in a poor salad. The candidate will need to understand different taste of each lettuce as well, so being able to identify its type. Dito sabi dito ito isa. Ito pala, freeze. Itong isa. Ito ha, itong radicchio yung pula. Sa ubos ng pula, yun po yung icebergs na nandito sa atin. Yung romaine, ito po yung sunod dito sa iceberg. Itong sa taas ang katabi ng radicchio na pula, ito po yung freeze. Yan po, may kamahalan din po yung klaseng yan. Okay? So, yan po, ang salad natin yan lahat. So, yung lahat na yan, pwede po natin magiging garnish o side dish ng ating pagkain.
Nagpapadagdag ng mga tawag nating art. Ayan, so nakikita ko ngayon dito. So meron akong lamps, lettuce, machi, coslichus. Ayan po. Meron din po akong arugula. Ayan, oak leaf lettuce, red Russian kale. Ayan, ito, Lolo Rosso, hindi nalagyan ng pangalan to. Ayan. Ayan. Dito naman tayo sa vegetables and fruits. Baka nagtaka kayo, ba't nagsama yung vegetable fruits? Alright, so dito po, the types of vegetables in this category include but are not limited to. Okay. So meron tayong tomato, pepper, cucumber, and yellow squash. Yellow squash para siyang butternut. Yung squash naman kasi, family of squash is butternut, pumpkin. Yan po. So ngayon dito, edible fungi. Yan. Types of vegetable in category are not all available on RCCL ships. Hindi rin sa RCCL. Sabi ko sa'yo, hindi po sa RCCL lang lahat ng pinag-usapan natin. In general po ito. Due to cost of obtainability as well as the fact that there are over 38,000 different types. Some examples, edible fungi of any restaurant or any hotel, cruise ships, cruise line are mushroom just as ito. Itong button mushroom, ano to? Kilala to sa atin. Nandito to sa atin eh. Button mushroom, ay dito mata sa tomato. So tomato yan po. Alam natin kung anong gamit ng mga tomato sa mga salad, diba? Burger. Ang bell pepper, maraming klaseng bell pepper. Itong lokal sa atin, may kapangitan ang lasa. Pero ito pong capsicum, ito nakita natin, ito is capsicum na to. Itong pula na speak. Capsicum po yan. So, yun po ay medyo matamis-tamis. At masarap po yan sa mga salad. Cucumber, ayan, kilala nyo yan, yellow squash. Yellow squash, yan. Kailangan lutuin, hindi pwedeng kainin diretso yan. Button mushroom, everyday uses, just as soups, salads, sauces, also a very popular yoki breakfast items. Yes, ang mushroom, pag sa yoki tayo, sa anong klaseng cruise line, especially sa breakfast, hot breakfast, ha? Hindi kayo na mabuti. Sa hot breakfast, yun po. Ang mushroom ay hindi pwede mawawala, lalo na itong button mushroom. Kasi ang button mushroom po, yun po yung kanilang pinaka-paborito sa breakfast. Kasi ang English breakfast po, ang paborito po nila beans, bacon, English or American bacon, dalawang klaseng bacon, may American, English. And then mushroom, beans, sausage, yung mga Kimberlands kind of sausage, dami, English sausage. Yan po. Yun po ang gusto ng mga European people sa breakfast. Okay. So, button mushroom. Oyster mushroom is good served sauté and it's used in many Asian dishes. Soup, where we also use this as one of the mushroom in the tripled wild mushroom linguine pasta dish. Ayan po. Itong oyster mushroom yung ginagamit natin sa Asian. No? But anyway, pwede din po siya sa mga pasta. Taka kayo, bakit pasta? Italian yung pasta. But anyway, sa kahit anong klaseng pagkain, pwede natin magamit ang mga mushroom na ito. Lalo, itong oyster mushroom, nito basta-basta i-release namin sa isang amo, sa executive chef. Kapag nag-order ka, kung wala kang special menu. Kasi ang oyster mushroom at saka yung shiitake mushroom ay napakamahal po sa barko yan. Yung bottom, medyo kaya lang po. Kaya pa yan. Pero yung shiitake at saka yung oyster mushroom is talagang expensive yan. Alright. Dito naman tayo sa shiitake. Hindi shiitake yan. Mushroom.
originates in Japan. Shiitake nga eh, kaya Japan. It is used in many dishes, and also teppanyaki cooking. The stem is very tough and is not usually eaten. Yung shiitake, dito sa picture, parang may kamalian, pero ang shiitake talaga ay mahaba ang stem na to, then matigas, hindi pwede makakain. Tapos ang kulay ng shiitake ay hindi po ganito sa picture. Siguro may kamalian ng picture na to, or ako ang nagkamali. Pero may pagka little brown ang shiitake. Pero halos pares-pares lang ng konti yung mukha. Tapos yung stem niya is medyo mahaba. Yan po ang ginagamit namin sa mga stir fry ang shiitake. At expensive po din yan. Kaya kailangan po tayong magtipid-tipid sa paggamit niyan, lalo na pag special lang namin ginagamit yan. Root vegetables. Okay. Maraming klase ang root of vegetables, right? So, root vegetable is the underground portion of a plant. This category also includes rhizomes, and tubers, with ginger being a good example of rhizomes, and the potato is example of a tuber. Alright. So, example of root vegetables are available and used in any restaurant or any CCL ships or any cruise line industries using this kind of root vegetables. Okay, carrots, probably one of the most versatile ingredients in the kitchen, can be used in large variety of things. They grow best in cool, wet summers, which is why the UK is a big producer, but grow all year round. Remember, 25% of marpa should be carrots. Yes, and marpa, tulad din sinasabi ko kanina, onion, carrots, and celery. So 25% of carrots and 25% of celery and 50% of onion. Alright. Celeriac or celery root. Celeriac or celery root. Hindi po siya literal na celery na iba din kasi itong celery root. Hindi siya galing sa celery. Okay? So, basahin ko muna. Celeriac or celery root is related to celery but comes from different plant. Tulad na sinabi ko kanina. So, ibang klaseng yun. Yung celery pinag-usapan natin na wala yung root yun. May root siya pero hindi nakakain. Itong celeriac is nakakain. Para din po siyang carrot na kinakain. Okay. Parsnip look like white carrots. The main root of the plant grows straight down in the ground, and it has an aromatic flavor and is best served roasted. Okay. Parsnips. Yung parsnips, ginagamit po yan sa side dish. Especially kung mga steak, luto kayo ng steak, yan po ginagamit natin yan. At ang parsnip, kung minsan akala mo white carrots, pero hindi siya matatawag na white carrots. Parsnip, kakaiba din siya. Para talaga siyang carrots kung tingnan. Pero ibang klase siya na root. At iba ang lasa din ng parsnip. Iba ang lasa niya. At saka medyo ang carrots, pa yan eh. Medyo mild lang po ang flavor. Pero itong celeriac is napakaganda ng flavor nito. Itong parsnips. Ang celeriac walang walang flavor yan. Ang parsnip, ang matapang-tapang ang flavor nun. Okay? Rutabaga. Ang rutabaga, okay. Guys, di ko ma-experience nyo na mabuti kung anong klaseng rutabaga, anong klaseng ugat ng halaman. But ito po ay nakakain din. Okay. Para siyang singkamas.
Pero para lang ha, hindi ko sasabing katulad siya ng singkamas, para lang siyang singkamas. At napakatigas din ito. Kailangan nitong roasting ang pagluluto. Okay. Or kaya steam. Okay, basahin ko muna. Rutabaga is also known as suede or chow navet, depending on which country you are from. But in USA, it's known as rutabaga. It is used widely from roasting, but can also be found or pan-fried or mashed. The Scottish will mash this vegetable and serve it their national dish of haggis and call it bash nips. Ito ha. Itong rutabaga, ito po yung ano po din po. Nagiging puree. Ginagawang puree din po ito. Nagiging soup po dito. Gagawa po ito. Ito yung sinasabi namin na ano. Tawag itong. Pero hindi po ano. Hindi po ibig sabihin rutabaga soup siya. Hindi. Yung pinaghahalo mga root. May carrots na, may parsnip na, root vegetable soup. Yan po ang pangalan namin doon. So, may celery na rin. Tsaka ginawang puree. Ganun po kahalaga ang mga root na to. Akala natin hindi walang kwenta to. Hindi. May mga gamit at napakalaking bagay po sa culinary to. Okay. Potato are root vegetables that are classified as tubers. Kung makikita niyo, tubers, ang ibig sabihin po yung tubers, yung mukha niya para siyang tubo, pahaba. Tulad ng ano, tapioca o itong ano, kamuting kahoy. Alright. So ngayon, potatoes have been cultivated all over the world since 3000 BC and have a rich history of as to how the potato reached each different country. There are around 2,000 different varieties of potato grown around the world. Some of the varieties used can be, okay, ito yung new potatoes are young tubers that are gathered before the crop is matured. Yun po, alam niyo ba yung new potatoes? Yun po yung pinaka expensive na klase ng patatas. Baby potato po kasi yan eh. Maliit-liit pa lang yan. So, mahal mo. Ang luto po niyan, roasting na hindi na binabalatan. Kinakain na po ang balat niyan eh. Kaya steam. Sweet potato, although a tuber, belong to a different family called Ipumua. The difference is the sweet potato is swollen root. The potato is rhizome, which are tuberous swelling at the tip of the root. Okay. Yan po. Magkaibahan nila. Ayan. Sweet potato ito. Red bliss above are low in starch but high in moisture, which makes good for steaming, boiling, and salads. Ayun, ito po itong red potato yan ha. Red skin potato po yung pula, yung maliit. Red bliss. Red bliss. Red bliss. Yun po. So yun po yun. Red skin potato po yan. Dami mga luto din yan. Pwedeng mashed potato ang dating, pero with skin. Idaho, roasted potato, have a high mealy texture and are high in starch, which is why they are good for mashed, baked, and deep fried. Ayan, yung ano, idaho, roasted potato, yun po yung nagamit natin sa mga french fries. Yun po yung normally na ginagamit natin, idaho or sweet potato, yun po yun siya. Ginagawang french fries. Yams above grow only in the tropics on vine-like plants and must not be mistaken for sweet potatoes as they sometimes can be. Ngayon isa, ito yung ano, bulanghoy ba? Yung kamuting kahoy yan. Yams. Yun po yung pangalan nun. Marami nakukuha natin ito sa India. At anyway, ito yung ginagamit natin tapioca para malaman nyo. Yun po dito tayo kumukuha ng ano, pang tapioca. Okay. Seeds, edible pods, and young shoots. These are broad category of vegetables that includes legumes,
bean sprouts, and corn amongst others. A legume is a large variety of plants that have double stem pod that contain a single of row of seeds just as the ones listed below. Peas. Ayan. Peas. Peas come from a vine that is rounded. Yun po yun. They contain a high amount of protein that seeds are removed from the pod and the pod is discarded. Yun po yung pod, yung balot. They also are available in frozen and canned forms. It is the frozen variety used at hindi lang po sa RCCL tulad ng sinabi ko kanina, kundi sa lahat po ng establishmento na pagkain ang binibenta na hotel. Alright? It's very popular with fish such as the Parmesan crusted catfish on the Brasserie for menu. Ayan po. Kadalasan kung makikita nyo sa mga salmon, ginagawa po siyang side dish sa salmon. Ayan po. Napakadaming gamit ng fish na yan. So, kadalasan po sa amin, gumagamit kami ng can. Available yan. Kadalasan sa amin is can or frozen. Alam kasi, hindi kasi pwede fresh yan. Kasi pag fresh yan, ang laking trabaho mangyayari. Kaya kailangan siya nakakan or frozen para mas mabilis. Ganyan kasi ang trabaho natin sa barko. Hindi pwede yung isa-isahin natin yan. Ang dami niyan. So, abutin tayo ng bukas. Okay? Snow peas are picked in the very early stages of growth so that the entire pod is tender and edible. Edible meaning nakakain. It is used extensively on Oriental cooking as well as many Oriental salads that we use in jade. Yung jade na sinasabi dito. Okay, dito lang tayo sa snow peas. Ito, yan, sa snow peas, yan po yan, guys. Yung sa atin dito is, sana alam nyo po yung yung chicharo. Yun po yung snow peas. Kadalasan na ginagamit natin sa mga stir frying. O yan, ginagamit natin sa mga beef with stir fry. Beef stir fry with chicharo o snow peas. Yan po. Napakadaming gamit yan. Usually, pag Asian itineraries namin, so ayan, lumalabas yung ganong klase ng seeds. Alright. Green beans grow as long straight pods are available frozen, fresh or canned. This variety will also include the haricot vert, which is what the French use to identify a very young, very slender green bean. Yan po yung ibig sabihin doon. Haricot vert. So, yun po yun. Yung green beans, marami sa atin yan. Yan po. Napakagamit po sa Europe yan. Kasi yun po ginagamit namin, kasali po din po sa garden vegetables. Sa atin, kahit sa atin, marami din. Gamit din yan sa atin, kahit anong klaseng luto. Okay, meron tayong mga types of beans dito. Yan, type of beans which are also classed as legumes include. Ayan. Chickpeas also known as garbanzo beans. Ayan, garbanzo. Chickpeas. Okay, bigyan ko kayo ng example sa chickpeas. Yung kinakain yung sapare, yun po ay chickpeas. Yung sapare na kinakain natin dito na junk foods, that is a part of chickpeas. Used there to make humus. Okay. Chickpeas. Humus, baka isipin nyo, yung humus na sinasabi, yung nasa lupa na ginagawa natin pang pataba. Hindi ha. Humus is a kind of a salad. Basahin ko muna ito, sandali ha.
Use this to make hummus as well as in many salads and also an Indian dish of chana masala. Ayan po, guys. Alright, sabi ko na salad po yung hummus. Yung hummus ay pinong. As in, sobrang mapino siya na klase ng salad na paste po yung mangyayari. Galing siya sa chickpeas, tapos ginawa namin siyang paste para magiging hummus, at saka ang daming timpla po doon. At yun po yung paborito ng mga European people. Kasi napakaganda sa katawan ang chickpeas, lalo na pag ginagawa mo ng hummus. At saka yung Indian dish, chana masala. Iba din yung pong yung mga klase ng spices sa Indian. Chana masala lang po ang sinasabi dito. Okay. Red lentils. Alright. Yung red lentils are the small flat seeds of number of legumes, and it's red lentils. Yan po, yung mga parang munggo. Yan po yung mga klase ng mga liso-liso ba? Mga buto-buto. Klase na buto. Ng mga tawag nito, beans. It's a part of beans also. So, ayan po. We use most at RCL, although there are many different types of lentils. So, ang dami-dami lentils dito. So, kahit dito pa lang po, ito na, yung munggo natin, lentil yan. Yung kinakain natin munggo na nigawa natin sa munggos. Munggo. Lentil po yan. That is a part of family of lentil yan. Itong red lentils, flat po ito flat. So, ito lang po yung pinakita natin dito. So, flat po yan. Yung iba dyan, ang dami-dami na ng variety dyan. So, ayan. Flat po yan. Tapos pula. At saka yun po yung ginagamit ng mga Indian sa mga curry, lentil curry nila. Okay? Black-eyed peas are small peach seed that is native to China. Yan po. Pang salad yan. Yung black-eyed peas. Pang salad po yan, guys. Alright, kidney beans is a dark red beans of medium size. When cook it as a rather bland flavor, it is used in many salads as well as the classical chili con carne. Okay. Chili con carne, yun po ay Mexican food. Kung maalala mo nyo po, yun po yung ginagamit namin. Is a ground meat. Para siyang gumawa ka ng spaghetti sauce. Diba may ground meat ang spaghetti sauce. Halos pareha sila. Ang difference lang is may beans na po o may kidney beans na po yung chili con carne. At saka maanghang. Maanghang siya. Hindi naman sobrang anghang. Pero may konti siyang, hindi naman sobra ha. May kaanghangan po siya. Alright. So, black bean, also known as the turtle beans, has sweet taste. Sweet taste. Sorry. Yan po. Mexican salad, black bean ang gagamitin natin. Yun po yung magagamit sa black bean salad. Alright. White bean is a large group of beans that include the Great Northern or white beans, have a bland flavor when cooked. Okay. White beans, kailangan pag nagluto ka niyan, kailangan mong bantayan yan kasi yan alam niyo ba yung puting-puti dyan? Yan yung medyo nakakover sa kanya. Akala mo kasi hilaw pa, pero pag pisil mo, wala na pala, overcook na. Kaya kailangan bantayan po yung white bean. Okay. Pinto beans are mottled skin that is tan and pale in color. It has mellow texture and taste, and it's native to Mexico. Pinto beans, ayan po. Itong lahat dito ng mga beans, ayan po, mahihilig dyan ay mga Mexico. Pinto beans, yun po yung kadalasan ginagamit namin sa mga salad din.
depending on the menu kung ano yung gusto ng executive chef. But mostly, pag mga beans, ginagamit yan doon sa mga dishes na cold at saka sa salad or appetizer. Okay? Tapos na po tayo sa lesson natin. Medyo mahaba-haba. Ayun po guys. Sana maintindihan nyo na mabuti. At saka, this week, matatapos na po yung activities natin at saka yung cookery. But, guys, please be guided na mag-i-extend po tayo ng 1 week for consolidation. So, ang mangyayari po dyan, kahit tapos na po tayo dito sa ating mga topic, kailangan ko rin po kayong i-monitor para sa consolidation natin. So, kung may nalalaman ba kayo tungkol sa ating 20 days of training. So hopefully guys, please cooperate sa akin. Cooperate din po kayo sa sa advisor ninyo po. Kasi po, napaka-importante po meron tayong connection sa advisor ninyo para malaman natin kung ano yung mga problema natin. So, hopefully, nakaintindihan niyo mo yung sinasabi ko dito. Kasi kung may mga bulol-bulol man, ito na sinasabi ko kanina, hayaan nyo na yung bulol-bulol na yun. Kasi talagang ganon. So, salamat guys, and God bless sa ating lahat.